Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng comment o reaction. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Si Senator Jinggoy ay convicted. Si Agent Morales, investigador. Gano'ng kalaking dagok yun? Parang nakahanap siya ng katapat. Si Senator Estrada kay Agent Morales. At ano yung dagok yan sa kanyang political capital? Alam mo, MJ, hindi na sana dapat umabot doon eh. Pero yung pamamaraan kasi ng pagtatanong ni Senador Estrada, parang idinidiin na, oh ikaw, ang dami mong records, ito. Alam mo kahit demonyo, paulit-ulit nga ako, kahit demonyo ang background doon tao, kung sinabi niya, ang material doon, ako ho ang gumawa, ako ho ang pumirma, dokumento ko ho yan. Kaya bilib ako doon kay Morales, matapang, talagang consistent siya. At talagang sinabi in your face, ako ho hindi convicted. Yun ang masakit. If you bring yun yung sinasabi ko eh, never bring the debate as a political strategist, never bring it to debate to the arena where you will be cornered. Pero itong si Senator Senator Estrada, dinadala niya parati doon. He should not be the person to ask those questions. Dapat conscious siya doon. Kaso, he had to play a role, and I guess he chose that role. So naging maanghang. It's good that cooler heads intervened kasi talaga magiging makraiking yan. Talagang dadalhin kita sa putik. Prof, tingin mo, paano kaya matutulakan itong issue na ito? Though, nakakonsentrate si Senador Bato doon sa pag-craft ng panukalang batas o pag-craft ng batas kasi nga na-open kanina na walang matibay na batas kay polisiya sa sino man na mag-leak ng mga confidential, di ba? Yan yung isa sa mga napag-usapan. Pati na rin yung naipunto rin ni Senador Chis Escudero, yung type ng meron bang sino ang nagdetermina na ito ang kukunin yung sa shabu and marijuana doon sa pag-take ng drug test, no? So maraming mga na-open kanina na pwedeng gawan ng panukalang batas. Yet, ang inaasahan ng tao rito, totoo bang gumamit ng illegal na droga ang Pangulo? Pero sa tingin mo, sa mga issue na nag-arise nito, pati yung sa huli, paano kayo matutuldukan ito, ma'am? Well, kailangan mo yung folder. Kailangan mo yung deposition. Kailangan mo yung information, sino ba ang confidential yung CI mo? Person na confidential individual na tinunan mo ng sworn statement. Kung hindi yun lalabas, siguro aabot lang tayo dun sa level na yung mga panukalang batas. Maganda rin yung punto ni Senator Escudero kasi pinakita niya may dalawang levels of drug testing sa bansa. Isang para sa mahirap, isang para sa mayaman. At pag mayaman ka, mapipili mo kung ano. Alam nyo yung hindi ko gustong questionin ang St. Luke's. Pero nagtanong-tanong ako sa mga kaibigang konduktor at chemist, yung 2 minutes na check, hindi daw yun ganun kabilis, lalo na sa issue ng cocaine. So, it's one thing na, yun, meron siyang clearance. It's another thing really to, at that point in time, people now, at that point in time, pwedeng totoo yun, pwedeng napadali, pero people now are asking for a hair follicle test. I think the president should be able to answer that once and for all. Kasi that's the only thing people are asking eh. Kung hindi sasabihin ni Morales kung sino yung CI niya at hindi natin makikita yung folder, thereby hindi natin makikita yung sworn affidavit ng mga CI niya. The other thing is really for the president to take that hair follicle test. Nung tinanong ang presidente ukol dito, ma'am, doon sa bago itong comment niya kay Agent Morales, tinanong siya kung yun nga, paggamit ng illegal na droga. Tinawanan niya lang ito. Na ngayon, nung tinanong naman si Morales, yun nga, resource person lang si Morales, ang sabi lang niya, iimbestigahan pa lang. Dahil yun ay parte ng operation. Hindi pa matumbok, hindi pa agad makapagsabi na gumagamit talaga. Kasi nga, ako ang gumawa ng dokumento, ako ang pumirma. Hindi natuloy, ako ang nag-depose dun sa CI. Hindi lang natuloy dahil hindi ako pinayagan. Sinong hindi pumayag? Apparently, patay na yata yung hindi pumayag. So, tumaas sa level na ng ES, no? Nasaan yung folder? Ang taong bayan, nag-iisip.
Paano nawala ang folder? Diba? Yun ang material dun eh. Kasi naandun yung deposition. Ngayon, may school of thought na sinabi na baka yung folder dinala mo. Diba? At nasa iyo. Diba? So, yung mga yan, we have to put that to rest. Or else, I don't think the committee can have a committee report. Opo. Kasi wala yung folder eh. Opo. Ngayon, idagdag mo dun yung 42C. May confirmation tayo na ang pag-aari ng 42C na ibinenta ng August at nangyari yung report ng March. So may confirmation tayo dun sa lugar na pag-aari talaga. Ang kailangan lang nating malaman, anong nangyayari sa loob. Marami nang lumalabas ng mga storya at haka-haka. Marami na ring nagsasalita na taga-corridor ng 42C. Napakahirap kung hindi natin aayusin yung committee report na yan. Ma'am, naniniwala kayo ma'am na yung paninira, lalo na yung pag-ungkat dito sa mga reklamo, sa mga kaso ng hindi pa convicted na si Morales ay wala ng significance or walang kaugnayan dito sa pinag-uusapan kung legit ba itong mismong dokumento? Ako naniniwala na legit yung dokumento. Whether santo o demonyo ang gumawa, ang punto, may dokumento, pinirmahan ko. Ako ang gumawa niyan. Clear. Ngayon, standard operating procedure yung sirain, gibain. Kasi that's the only way. How can you refute documentary evidence? Pero, katulad ng hearsay, sabi, hearsay daw yan. Paano ho magiging hearsay? Siya ang kumuha ng deposition. Yung tao nandun sa loob na nagsabi, ito po ang nangyayari. So siya, sworn statement in deposition, ha? Yun ang material. Ngayon, kung yan ilalabas sa darating na linggo, magkakaiba ang kulay nun. Yung sa rason po ng PDEA, tingin nyo hindi nagtutugma? Kasi sabi nyo nga, at naipaliwanag din ni Agent Morales, ex-Agent Morales, na kaya walang control number, dahil hindi nga natuloy. At kung hindi na ituloy, possible na hindi rin nailagay doon sa kanilang documentation kasi siguro yung kanilang formis na tawagin, yun lang yung umusad talaga na mga investigation nila. Kaso nga itong kay Morales ay hindi umusad, kaya wala silang kopya siguro. Pero tama ba na wala silang nakitang kopya, agad sasabihin na AI agad or peke itong lumabas? Maling-mali yung AI. Hindi naiintindihan nung nagsasabi kung ano ang AI. Tama si Senator Bato, no? Napaka-ordinaryo yung butas na supposedly may fastener. That's a very old way of sleuthing. Pero tama siya. Kasi yung butas hindi magagawa ng AI eh. 'Di ba? Yung kanilang IT na manner of logging in, nung presentation ng PDEA, talagang pinakikinggan ko kasi at what point kailangang ipasok. Kung tatandaan nyo yung previous, yung nangyari kay Morales under the old system, which is paper and pen. So siguro may filing system sila doon. Nung sinabi niyang iniwan ko doon, tapos tinanong siya, kanino mo iniwan? Doon sa investigation and blah blah blah. It looks like somebody from there or si Morales ang nagdala ng folder. Kasi hindi na nailagay doon sa sistema ng dati. Hindi doon sa Formis ba yan? Yung Formis kasi is, may IT system na sila noon. So, dalawang bagay lang yun. Either may nagtago, may bumunot, o na kay Morales. Kasi naandun yung gumawa at naandun ng pumirma. Kaya hindi lang nadakit kasi hindi in-approve ng kanyang supervisor. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.